Kanrami na muna natin ang update mula dyan sa Senado, mula kay RH28 Raymond Adpaz. Saan ang biyahe ng lito-lito, lapid-lapid, Raymond? Okay, Raymond. Miss Elaine at Mayor, ito yung pambihirang pagkakataon na marinig ang boses ni Senador Lito Lapid sa plenary ng Senado bilang chairman ng Senate Committee on Tourism. Ito sa kanyang co-sponsorship speech doon sa panukalang ideklara ang province of Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Ayon kay Lapid, hindi man kilala ang Pampanga bilang isang tourism destination, ngunit napakayaman daw yung kanilang kasaysayan pagdating sa pagkain. Dito nagmumula yung samot-saring pagkain na ipinagmamalaki ng bawat Pilipino. Marami din dito nabanggit niya, Mayor at Elaine, yung sisig, kare-kare, adobong puti, adobong balot, kamaro. Wow, sarap niya, kamaro. Yung buro, humba at morcon. At maliban dyan ay napakadami daw magagaling na mga chef mula sa Pampanga. Binanggit niya dito yung sila Nora at Sandy Daza, si Lilian Lising Borromeo, si Clarita Reyes Lapus ng Mamasita, si Claude Tayag, Sao del Rosario at Jean Gonzalez. Maliban pa sa ilang mga kilalang mga restaurant, alam mo na laging pinupuntahan ng marami sa atin, yung Kabalen, yung Cafe Adriatico at Bistro Remedios at iba pa. Kahapon ay nagpatikim pa yung senador ng mga bumisitang mga Kapampangan. May dala silang lutong pagkain at pinatikim sa mga senador. Ba't di nakarating dito? Yung kanyang co-sponsorship speech kahapon, Mayor at Ms. Elaine. Alam po ninyo ang kwento ng Pampanga, hindi lang po masasarap na pagkain, kundi ang pagiging matatag, maparaan at malikain ng mga Kapampangan. Makikita po ninyo ito sa aming mga pagkain. Mula po sa simpleng sangkap ay nakakagawa po kami ng masasarap na putahe gaya ng sisig, kare-kare, adobong puti, adobong balot, kamaro, burong kanin na paborito ni FPJ, at tusino, kilalang putahe rin ng mga Pilipino sa buong mundo. Sikat din po sa mga pagkain tulad ng tibok-tibok na kinain mo kanina, Mr. President. Bringhi, asadong matuang, Kapampangan, humba at murkon. Nakagutom naman yan. Bahagi yung speech kahapon ni Senador Lito Lapid. Marami ang nakinig dahil minsan-minsan lang tumayo itong si Senador Lito Lapid. Akala ko kasama dyan sa tabi si Coco Martin eh. At saka si LT. Hindi, mukhang pag mga ganong biyahe, Mayor, sa probinsya sila isinasama yung mga pagtitipon sa mga probinsya. Sumasama yung mga kasama niya doon sa kanyang Batang Quiapo. Ayan, oo. So, anyway, kamo, di kami naniniwalang masarap yung sisig at saka morcon, mga di ako naniniwala masarap yan. At saka yung kamaro. Senator Florante Rosales. Pero yung tibok-tibok na binabanggit niya lang, ay nakakakain na ako nun, para siyang kakanin. Ganun ba? Masarap siya. Para siyang mahablangka na alam mo, kulay puti. Masarap lahat pero yung buro hindi ko magustuhan. Yung buro lakay, nakakita na ako, pati yung kung pinaprocess siya. Pero hindi din talaga ako kumakain. Pero ang kapitbahay ko ay sarap na sarap doon sa buro na inilalagay doon sa mainit na bagong luto na kanin. Si Miss Karen Lakay, gusto niya ng burong Kapampangan. Ayan, si Apo Secretary Art Tugade, ayan, ang gusto naman daw niya saluyot. Ilocano talaga. Pinakbot. Saluyot, pinakbot. Ano yung bagabigat Apo Secretary Art Tugade, nakikinig pala sa atin. Hello po, okay. Malay mo man, may bit-bit din si partner Florante, baka dumaan dyan sa kanila, Boss Ricky, baka makadaan dyan sa inyo.
Pati kami, hindi rin namin sabi nga ng mga hapon masarap ba yan? Parang hindi naman, sabi nila. Kaya kung matitikman natin yan kung bago mag-Pasko, Mayor at Elaine. Maniwala kami dyan, baka masarap pa yung pares ni Diwata. Kailangan daw munang matikman. To taste is to believe. Okay, maraming salamat, Raymond. Teka muna, anong latest sa Senado ngayon? Tuloy ba ang hearing? Ano ba ngayon, Martes? Miyerkules. Miyerkules. Magsisimula na yung plenary deliberation sa 2025 budget. Bukas, yung hearing ni Senator J.B. Ejercito doon sa possible postponement ng election sa MARM, bagamat medyo hati ang marami sa mga senador doon sa aming mga nakapanayam hinggil sa panukalang ito, bagamat bukas pa malalaman dahil magkakahearing ang Committee on Local Government ni Senador J.B. Ejercito. Teka muna, may kinukas yung Senator Bato de la Rosa. Sino bang nagsabi na magbibigyan ng kopya sa sa International Criminal Court dun sa resulta ng hearing ng EJK diyan sa Senado, Raymond? Magsasubmit ba ang Senado sa ICC? Hindi naman actually magsasubmit, pero ang sinabi kasi ni Senate President Chis Escudero, kumbaga yung transcript ng Senate, public record na yun eh. Kahit na sino, pwedeng humingi. Yun ang sinabi ni SP Chis. Kaya sabi namin, kahit ICC, sabi niya, public record yun eh. Paano mo tatanggihan kung merong humingi? Yung ganon. Kaya siguro, yun naman siyempre, para sa mga panig ng mga kakampi ni dating Pangulong Duterte at saka ni Senator Bato, dahil kasama siya sa reklamo doon sa ICC, hindi maganda yung dating para sa kanila, bagamat hindi naman necessarily na ang Senado mismo ang magbibigay sa ICC. Ang sinabi lang ni SPCs ay kung mag-request sila ay hindi pwedeng itago dahil public record naman yun. Itong at lahat ng mga yung statement na nakuha doon ay dahil under oath ay pwedeng magamit pabor o kontra kanino man, lalong-lalo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Mayor at Elaine. Ayun, okay. Abangan natin yan, Raymond. Maraming salamat, Raymond Adpas mula sa Senado. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.